Hello. Hello mga B. So, tapos na ang Ramadan. Tapos na rin ang Eid. So, April 3, next week, Sunday, may pasok na yung mga bata. Actually, may pasok na sila kahapon at saka ngayon. Pina-absent lang. Kasi parang tinamad na sila, inubos or tinuloy na nila yung 1 week. Diniretso na nila yung holiday. So, Sunday, may pasok na. So, ano ba oras ngayon? 9:38. Wala yung mga amo natin. Malis sila kanina, mga alas 7. Hindi ko alam kung anong oras na naman ang uwi ng mga yun. So, mag-isa ako dito sa bahay. So, hindi naman ako makatulog. Kasi iniisip ko sila baka dumating. Okay na rin yan na hindi ako makatulog. Kasi mamaya, mahirapan ako matulog na. So, mamaya na ang tulog natin. Pag dumating sila, hintayin ko sila kahit alas 12 pa yan. Wala namang pasok bukas. So, okay lang yan. So, yun mga B, tinamad na ako kailan lang yung last upload ko. So, kahapon nag-mall kami. 2 days kasi yun yung Eid nila. Yung first day namin, doon kami nag-lunch sa side ng mother, ng mama ng mga alaga ko. Tapos second day, kasi yung pala dito, Eid, March 30. So, March 30, tapos 31, tapos 1, tapos kahapon, ayan, tama pala. 3 pala ngayon. So, yun mga B, graduate na tayo. Hopefully, last na nato na, last ko na Ramadan. Kasi hindi pa ako nakapag-decide. So, sana, wala nang next. Tingnan pa natin yan. Pero, gusto ko talaga, yung plano ko talaga na umuwi. Sana. Cross finger tayo. Pero, syempre, hindi pa natin yan pag-decidean ngayon ng buo. So, maybe September, dyan, makapag-decide na talaga ako kung ano. So, yun, inaasikaso na nila yung pagbi-baby nila. Anyways, pala yun, ano yan? Okay. Ano ba yan? Nakalimutan ko. So, yung baby pala nila na plano, parang inaasikaso na nila ngayon kasi nga April. So, tingnan natin pag nagtuloy or matuloy yan. So, saka na rin ako makapag-decide kung ano talaga. Pero, uuwi talaga tayo. Kasi yun naman talaga ang gusto natin na umuwi. So, yun mga B, hindi ko alam kung anong mga ganap ko. Pero alam ko na ang mga ganap ko sa mga susunod na araw. School lang naman ako lagi. So, yung school nila, hanggang May pa yan. Mga 3rd week ng May. Tapos, bakasyon na naman. So, pagka-bakasyon, September na naman yung pasokan nila. So, yun. September, inshallah, dyan na ako. Kausapin ko na yung amo ko kung ano talaga yung gusto ko. Yung pinaka gusto ko na kung saan ako ma-happy. Happy talaga. So, i-consider naman niya yung kumbaga, kung ano yung gusto ko. Doon lang naman din siya. Kasi,
maiintindihan naman niya or naiintindihan naman niya yung ano. Kasi nga usapan na namin yun na uuwi nga ako pagkatapos ng visa. Visa ko lang yung ano tapusin. So, nakakatamad mga B, yung ano, hindi ko alam or ewan. Kasi nga ano, may, kumbaga, ang hirap ma-explain kasi nga hindi naman lahat ng mga nangyayari or happenings sa buhay ko na i-share ko ano. Hindi naman ganun ako ka-open kasi nga may tinitira pa naman ako, kumbaga privacy. So, hindi lahat. Kaya medyo doon ako nahihirapan din mag-share kung ano yung i-share ko sa ano, kasi nga ayoko din na ano, lahat, no? Pero as long as yung may ano, kabuluhan or yun ang ano, kung ano lang yung pwede kong ma-share na kaya ko, yun lang ako. So, ayun, yung nag-offer sila sa akin ng ano, sahod na medyo malaki na din. Para sa akin malaki, pero ayoko ng ano kasi nga malaki. Tapos yung responsibilidad natin nadadagdagan din. Kasi syempre, expected na yan. Kasi nga, ano, dinadagdagan yung sahod. So, yun, parang hindi ko kaya yung sweldo nakakatuwa, no? Overwhelming siya. Overwhelming! Kumbaga parang, diba? Pero, ayoko, hindi ako nasilaw or parang, okay, gusto ko, hindi. Kasi, ang iniisip ko agad, yung responsibilidad na nakaatang, parang ganun, sa balikat. Parang, ang bigat na. Ayoko, para hindi ko na kaya yan. Kasi nga, yung edad natin, may ganun. Oo, syempre, ano na natin yan. Tanggap na natin yan na may edad tayo. Hindi katulad ng iba dyan. Kahit senior na, malapit na mag-senior. Feeling teenager. Ayan. Bato-bato sa langit. Tamaan ay huwag magalit. Ayan, may hugot tayo ha. And accept ko naman na yan yung edad ko na ganyan. Hindi ko na kaya. Yung may baby, tapos lahat. Ay, hindi pwede. Hindi ko carry yan. Kung noon na carry or kaya ko, noon yun. Pero ngayon, ayoko na. Saka noon kasi, ano pa tayo eh. Wala lang, tiis. Ngayon, pwede na. Ayoko na. Pag sinabi ko ng ayoko, hindi ko kaya, sasabihin ko talaga. Hindi na ako yung tatahimik na lang or sige, tiisin. Wala nang ganyan ngayon. Hindi na ako ganyan. Kasi nga, pag hindi ko na kaya, hindi na. Kasi kailangan ko, pag na-compromise yung tulog ko or yung pahinga ko, hindi na pwede. Malaki ang sahod ko, tapos yung pahinga ko, wala, nababawasan naman. Wag na. Uuwi. Hindi tayo dito extend pag ganyan. Kasi nga, na yung pagkulang ako sa tulog, or pahinga, or pagod ako, or yung, mainitin yung ulo ko. Yung madali akong, mainis. No? Tapos yung hindi magaan yung ko, mabigat yung araw ko pag ganyan. So, gusto ko talaga yung tulog ko tama, no? Kung hindi man tayo sobra sa tulog, at least tama. Kasi yun ako ngayon, na papansin ko pag ganyang kulang yung tulog ko, mabigat yung ko. Yung basta madali akong mainis or mainitin yung ulo ko. Siguro lahat naman ganyan. Pero
hangga't maaari, ano naman, pinipilit ko na ayoko ng ganyan na mainis agad. Mas pipiliin ko pa rin naman na nasa good mood ako. Pero syempre, mas maganda yung sakto yung tulog natin. Para mas yung ulo natin malinaw, walang mga kung ano-ano dyan na pumapasok. 'Di ba? So yun, wala mga be. Hindi ko alam kung anong ewan ko na lang. Yung sinishare ko, yung pwede lang. Para sa akin yung pwede lang, yung kaya kong i-share. So, sa ngayon, eto lang muna tayo. So, bukas, Friday, pupunta tayo ulit sa Anyways, yung friend ko doon sa Lolo, bukas flight na niya. So, mababawasan na yung kausap natin doon na ay wala na. Kasi ang kasama ko doon na ibang katulong, Sri Lankan at saka Indian. So, yan, wala na. Galit-galit na kami. Ang hirap ang hirap pag yung kasama natin ganyan kasi nga yung language barrier ba. Yung Indian, yun talaga kasi nga hindi siya makaintindi. Hindi ko alam kung hindi siya makaintindi or ayaw niya intindihin. Yung isa okay naman kasi nakakaintindi siya ng English. Siya hindi ko alam kung nakakaintindi siya. Kasi kahit siya naman pag may sinasabi siya, yung paisa-isa parang nadudugtong-dugtong ko yung niyan, parang naiintindihan ko naman. Kaya lang pag sinasagot ko siya, tas gusto kong mag-explain or ipaliwanag sa kanya kung ano yung, yun nga, gusto kong ipaintindi. Di niya maintindihan. Kaya yun, sasabihin ko lang, ginaganyan ko, sabi ko, tama na, wag na lang tayo mag-usap. Kasi, yung ulo ko, ganyan. So, yun mga be. Hindi ko pa alam bakit ganito yung ko. Ay, mga be. Sana mawala na yan. Ma-clear na yung natin dyan sa ulo. Kung ano yung meron mang gumugulo or ewan ko na lang. So, yun mga be. Chika-chika tayo sa susunod. Ngayon, magulo lang talaga. Hindi ko alam paano or pray lang ako. Yun lang naman talagang pinaka the best na gawin. Lalo na dito tayo sa malayo. Wala tayong nakakausap. Meron naman. Syempre, iba pa rin yung yung asawa ko, yung anak ko, nakakausap ko naman yan araw-araw pag gusto ko. Or naman sila. Araw-araw naman yan nandyan. Pero, uy, anong nangyari? Bakit? Parang gusto kong umiyak. Oh my God. Iba pa rin yung may physical contact. Oh, yung umiyak. Bakit ganyan? Hala, uy, bakit? Siguro, ano ba yan? Uy, bakit ganyan? Ang uwi ko, Uy, wala to sa plano na umiyak, Pero, ano ba yan? Pag dito tayo sa abroad, umiyak. Wala namang ibang nakakaintindi kundi yung kapwa natin OFW rin, no? Kasi kahit anong paliwanag natin sa mga nasa Pinas, kung gaano kahirap yung nasa malayo, lalo na abroad, grabe ang layo, no?
sobrang layo. So, hindi nila maintindihan kung ano yung mararamdaman natin. Kung, yun. Ba't ako umiyak? Putik. Uy. Uy. Oh my God. Kasi ako naman kasi mga be, hindi ako mahilig pero ito umiiyak ako. Ano ba yan? Ay. Tama na to. Tama na.